Grabe ang Panginoon. Buhay ang Diyos natin sa misteryo ito. Kaya wala panahon na manglamig ka. Nagpapuno ka sa testimony sa puso mo, wala kang panahon. Kasi ang pinitingnan mo lang patutuoy, nalala mo yung Word of God. Wala kang panahon na maghasik ng rumors at gossip. Kasi ang puso mo puno ng testimony. Kasi pag wala kang ang ginagawa, wala kang maalala na kapangyarihan Diyos, naging lonely ka, naging sadly ka, parang marami pasok sa isipan mo. Kaya magawa mo, mag-chat-chat, chat. Naghahagis ka ng rumors at gossip. Makasira na yung kapwa Kristyano. Dapat ang isinbo doon, yung testimony. I-forward mo doon yung testimony. Hindi yung istoryahan mo yung kapwa mo na walang kabuluhan. Amen? Walang makadasig yan. Puro manghina. Imbis revival, it turn to loneliness and sadness. Mag-create ng division, mag-create ng hindi magandang relasyon. You know rumors? Yung rumors, mahilig kang magsalita, magdala ng salita, spreading the word personally. Yung kapang wala naman sapat nga katibayan. That is rumors. Gawa-gawa lang istorya. Napakinggan, nasabak, iba to. Yan ang tuwag na rumors. Walang sapat na ebidensya, napakinggan, tinanggap, binato doon, walang sapat na ebidensya. Katibayan. Rumors yan. Makasira. Amen? Yung gossip, gumagawa ka ng istorya para paniwalaan ka at para mawon mo yung simpatiya nila. Yun ang gossip. Para mapabilib mo sila, gagawa ka ng istorya, siraan mo yung kapwa mo sa kanila, na wala namang totoo. Yung spreading gossip. Nagagawa ka. Uy, Brad, si Barry Anthony, nakita ko rin na gano'n eh. Nag-inom ng kulapo. Ano? Ikaw naman, ay, ganun ba? Hindi na ako magsimba, matisod ako, sige, basa-basa Biblia diyan. So, ang ginawa mong istorya, gossip, wala makadasig siyang kapwa. Mabackslide tuloy, mabackslide. Dapat sinabi mo ron, ay, ritugal lang si Anthony, nag-share doon, no? Maraming tumanggap. Yun, madasig siya. Nag-witness siya, nagpatotoo. Yan dapat ang sabihin mo. To lift up your brother. To lift up your sister. Yan sabi dito, what is the importance of testimony in the Bible? Faith is a testimony. Ang panampalataya ay patotoo po yun. Testimony is a faith. Patotoo ay panampalataya. A strong testimony, yung malakas na grabing patotoo, allows us to help, no? Allow us to help others in their search for truth. Our testimony is a gift from God. It should be shared. Ang patotoo mo allows us to help. Allows us to help others. Tignan mo? Kaya ang ingatan mo yung patotoo mo. Dapat yung sinasabi mo ay totoong-totoo. So that your testimony, strong testimony, allows us to help others, makatulong sa iba in search for truth, sa naghahanap sa liksik ng katotohanan. Because our testimony is a gift from God. Ang ating patotoo, regalo, gasa, galing sa Diyos yan, binigyan niyo sa atin. And it should be shared, nga dapat ito i-share mo sa mga tao. Allow us to help others, not to distract, distort the heart of others, to make them stumble sa iyo. Nga sila mo backslide. Dapat it helps people to search for truth. Because a testimony is a gift from God. It should be shared honestly and sincerely, without gossip, without rumors. That is the importance. That is the importance of testimony.
It should be shared. Yan ang shared mo. May shared mo. May kapatiran sa ibang bansa. Sister siya. Nagpa-counsel sa akin nung gagabi. Ang haba-haba ng mga istorya. Wala akong comments. Lahat ng chat pinakinggan ko lang. Binasa ko lahat. Until sa dulo. Na ganito daw. Grabing problema. Kuya, ikaw lang po ang aking siniran ng aking problema. Because we trust you. Being an elder in the church. Grabe. Problema siya, husband niya, pamilya niya, nagagulo-gulo ang buhay niya. Grabe, hindi niya maintindihan. Alam, nag-attempt na siya magpakamatay, mag-suicide. Pero hindi natuloy, nagpapaalala sa kanya. Hanggang pumunta ng Saudi, bumalik siya, ganun pa rin. Grabe ang mister niya, hindi niya na makaya. Hanggang napakumbaba siya. Lahat ginawa, bumunta ng ibang lugar sa Hong Kong. Hanggang bumalik siya. Ang ginawa niya, wala na sa communication. Kitang-kita niya, ginawa ng mister niya sa may ibang babae. Pinabayaan niya, 3 anak nila. Kuya, ano pang dapat gawin? Ang ginawa niya ngayon, lahat ng mga patutuon ng kapatiran sa Facebook, sinishare niya, ginirail niya. Lahat ng mga preaching, sinishare, ginirail niya. Pinupost niya. Hanggang one day, nakita ng kanyang mister, nagla-like ng mister niya. Minisis niya. Kamusta, sweetheart? Nabasa ng mister niya po, walang respond ng mister niya. Patala-tala kumbaga sa Bisaya. Parang pass-it lang. Kuya, sabi niya, wag mag-alala sa akin. Bahala ng Diyos. Basta ang ginagawa ko, ginashare ko ang kabutihan ng Diyos. Ginashare ko ang patotoo sa mga kapatiran sa mga tao. Yun na lang, the only way nga ako makapagsilbing with regards to my problems. Bahala ng Diyos. The importante ang to share the testimony. That is the importance. The testimony that allows us to help others in their search for truth. Because the testimony is a gift from God, it should be shared. Sabi ko, sister, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Yan ang pinaka-the best ginagawa niyo. By means of testimony, sharing the gospel, nagawa mo ang kalooban ng Diyos. Pabayaan mo ng problema mo. Huwag mo isipin ng problema mo. Basta, magpagamit ka dyan, maging member ka, kung gusto mo na dos pa sabihin mo yung nanguna dyan. Huwag mo na isipin, bahala na. Tulungan mo na yung mga anak mo doon. Yun. Alisin mo yung hatred sa puso mo, sa bilabisban mo. Pag-ibig, mahalin mo siya, patawarin mo siya, lahat gawin mo na. May Diyos tayong buhay nakikita sa ating ginagawa. Kuya, maraming salamat. God bless you so much po. Gawin ko po yun. Ngayon, sabi niya, Kuya, salamat. Nakatulog ako ng mahimbing, naging payapa ako. Kaya sabi ni Beloved, Kuya, pag may problema ka, marami kang iniisip, magulo isipan mo, para nagkaroon ka ng inis, saking kapwa, galit, lahat, trials ka sa financial, at everything, magulo. Ang gawin mo lang, puri lang nga puri. Puri nga puri, palakpak, awit, sigaw, bala na. Kaya pag nagpupuri ka sa kabila ng gabi mong iniisip problema, pinupuri mo ang Diyos sa totoo ang Panginoon. Habang natutuwa siya, nagagalak ang Panginoon. Kaya may sabi ng Panginoon, yung anak ko gabi problema. Pero hindi siya uminto sa pagpupuri sa akin. Maawa ang Diyos, ipanala niya presensya, puspusin ka ng ating Panginoon, i-comfort ka ng Panginoon. Tanggalin niya mga problema, kabigatan sa buhay mo. Lutasin niya ang problema mo. Kaya wala ka ibang puntahan. In times of crisis, in times of hardship, in times of trials, lahat, doon ka pa rin. Come to our dear Jesus. Lumapit ka sa Diyos. Patuloy, continue serving the Lord. And you have to share your testimony to people. Don't mind your problem. Babayaan mo yan. Bahala ng Diyos sa iyong problema. He knows what best things for us. Alam ng Diyos anong the best para sa ating buhay. Huwag ka lang lumayo sa iyang presensya. Umiyak ka, magpakaawa ka. Parang ang siraulo ng pupuri, mapalagpag. Maawa ang Diyos sa iyo. You cry aloud, you see out, you sing aloud, clap aloud to the Lord. With regards of your so much problems. Don't mind your problems.
Ibig sabihin, mayroon kang panampalataya because testimony is a faith. Faith is testimony. Bayaan mo na. Ang Panginoon, malaking Diyos, malaking mata, malaking tainga, nakikita niya ang ating ginagawa. Naririnig niya ating ginagawa. Malaking puso ng Diyos sa atin. Huwag kang magsisi na ibang tao. Huwag ka nang mag-blame na ibang tao sa buhay mo. Huwag mo. Isandig sa tao ang problema mo. Isandig mo sa Diyos. Yan po ang kailangan natin, mami naman. Noon, share ko lang sa inyo, lastly. Bago pa kami ng beloved wife ko, kasi nag-asawa kami, walang komunikasyon, walang letter, walang komunikasyon, walang telepon, wala. Hanggang doon lang kami nagkita, nung nagpaalam na kami, punta ko Surigao, ganun lang. Nag-asawa kami ni sweetheart ko, dito kasal sa Manila, gamas-basan kami. Dito kami kita, wala kaming nakapag-istorya, wala. Kumbaga, dapat sana magkaroon pa kami ng courting eh. We have to know each other. Pero wala, mga malamang karakter. Dito, asawa na kami kagad. Binabasan kami, mamadir, mag-asawa na kami. Punta sa mga wala. Yun lang. Yun lang pala ang mag-asawa. Pag-abot sa panahon, away, hindi magkaintindihan, dahil hindi nagkaalaman ng ugali, mayabang ako, mayabang din siya. Maldita siya, maldito ako. Wala. Kulang na lang sa aming glove. Ganon. Gumagawa kami sa gawain. Ang ginagawa ko, pag medyo mapuno na ako, mainis na ako, hindi na ako nagsalita. Siya hindi rin siya nagsalita. Para kami mga pipi. Wala. Ang gagawin ko, pag magsalabisa kami, kumakain, away kami, kain siya. Wala kaming istoryahanay. Ang gawin ko, yung inis ko, kain ko ng todo. Wala pakilamay. Tapos, hugasan ko plato ko, ilagay ko. Wala na ko. Bala siya. Ganon. Wala kami istoryahanay. Pag gawain, wala lang. Gawain, ilis, bihis, punta sa church. Wala lang kami. Ganon lang. Puri. Puri. Yak, Lord, kabagi, tulungan mo kami. Tinitingnan kami, kung mapuspusa. Ako, ay napuspusa si sweetheart ko. Sabi, napuspusa niya si sweetheart ko. Nung napuspus na kami naman ng espiritu, nag-smile na kami dalawa. Ganun. Sweetheart. Pero kung di kami napuspus ng balang espiritu, wala. Nung napuspus namin ng balang espiritu, iyak na kami, grabing puspus namin ng ginig. Pag gano'n namin. Sweetheart, pakita lang yung pakiano yung tubig. Ay, sa Lord, dito na. Gawain, kami, okay na kami. Pag-Lunes, gulo naman, away naman. Gano'n ang buhay. Kaya sabi ko, naalala ko, pag may samang loob, may anger, parang hindi maintindihan sarili mo, wala lang. Bayaan mo na kasi magsalita, damo yutok, damo yung commit sin eh. Pari ka magkasalita, para hindi ka magkasala, huwag ka na magsalita. Doon ka na makipag-usap sa Diyos. Doon na lang, iyak ka, puri, hanggang yung ginagawa namin, puri, araw, garon. Hanggang ang Panginoon nagbigay ng pag-unawa sa bawat sa amin. Nakaanak kami, gano'n. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy kahabagan ng Diyos. Puri lang palang puhunan. Tinuruan kami magpakumbaba sa bawat isa. We know how to accept of all fault. Marunong magpatawad, gano'n lang. Pati mga anak namin. Isa, sa kwarto, nag-argue kami, malakas ang boses eh, pareho kami malakas ang boses eh. Malakas siya, manuktok yung mga bata. Oy, papa, ano yan? Hindi, nagano lang kami. Istorya lang kami ng mama mo. Lakas ng boses. Kung hindi kami nag-aaway, istorya lang yon. Kaya sa sakyan, lakas ng boses namin, parang nag-aaway na, si Joseph magkatawa eh. Sabi ko, Joseph, nag-istorya lang kami. Yung aming istorya, parang away na. Pero noon, mag-aaway kami, wala kami istoryahanay. Ngayon, iba na. Binago na kami ng Diyos eh. Yung aming istoryahan ay parang nag-aaway. Noon, wala istoryahan, palagi away. Ngayon, yung istorya namin malakas, pero nagtawanan kami. Kano man, kailangan namin to argue to get the correct, proper situation, pagsagawa ng gawain, so kailangan po namin yon. So we need to argue para makuha namin yung tama nga posisyon sa church. Hindi basta-basta magdala ng church
Napakaraming dapat ayusin, maraming problema, financially, spiritually, lahat grabe. Kaya kailangan we need to argue para makuha namin punto para makorek. Pero sa kabagan ng Diyos, after that, maging payapa, maging maligaya, naplastar ang gawain ng ating Panginoon. First of all, dahil bakit? Mayroong propeta ng Diyos na nalangin para sa atin lahat. Yun ang pinakaiba sa atin. Dahil mayroong tayong pastor na totoong propeta ang tao ng Diyos. By means of their prayer, may mga problema man, lahat, maging payapa pa rin. Manalo pa rin ang Panginoon dahil bakit? May una ng prayer, ng sakripisyo na kabuilt-in ang tao, propeta ng Diyos sa atin. Nagturo, nagtuwid. Yung mga palaala na mga pangaral, tumitimo sa puso namin, especially ang salita ng Diyos. Kaya, ita mo, may testimony ako. Yun ang testimony namin mag-asawa. So, napaka-importante yung testimony. Testimony yun. In our life, na ganoon kami dati. Ngayon, pinagpala kami. Just because, meron akong, it should be shared. That testimony, it should be shared. Kaya yung mga testimony nyo, isulat natin po yun. Lahat picture nyo, importante yun. Ang pinaka-legacy natin, maiwan natin sa mga kapatiran, sa church, lahat, mga minamahal, hindi natin makalimutan para lahat tayo. Kanunay, madasig sa pangpangalagad sa Diyos. Look back always. Your testimony in your life. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. Napakabait mo sa aming buhay. Kung wala ka, wala kami, Lord. Just because of you, may testimony kami. Aming buhay, buhay nga testimony galing sa iyo. Our testimony is a gift from you, Lord. Maraming salamat. Singgit, hallelujah.